Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, pag-usapan ho natin. Meron hong ginawang press conference ho kani-kanina lamang. Itong ating Vice President Inday Sara Duterte na walang kabahid-bahid na korupsyon sa katawan. Karespe-respeto, kagalang-galang, walang ka-fake news. May ginawa ho siyang press conference kani-kanina lamang. Excuse me po. Excuse me. May ginawa po siyang press conference kani-kanina lamang at meron ho siyang mga ginawang paghihingi ho ng tawad sa taong bayan. At meron din ho siyang ginawang pahayag na kung saan plano niya ho sa 2028 na tatakbo raw siya bilang presidente ng Republika ng Pilipinas. O ay nakakapagtaka rito mga kababayan, mga kanalist, panoorin muna natin yung video, pakinggan muna natin siya. Kung nagulat, na-shock, nagtataka kayo kung bakit ang filing ho ng pagtakbo ng kahit anong posisyon sa gobyerno sa 2028, ang pag-filing ho niyan, October 1 ho ng 2027. O ano pa lang ho ngayon? February pa lang ho ng 2026. So isang taon mahigit pa. Siguro yung iba nagulat na shock, nagtataka kung bakit napakaaga ho magdeklara ho ito ni BP Inday Sara Duterte ng pagtakbo niya bilang presidente sa 2028. Bakit sobrang aga? Okay. Ano natin yan? Pag-usapan natin yan maya-maya. Pakinggan ho muna natin ito hong si BP Inday Sara Duterte. Ayan. Humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Dito muna tayo. Humihingi ho, narinig nyo, humihingi itong si BP Inday Sara Duterte ng tawad sa taong bayan kung bakit tinulungan niya raw ho, mailuklok, maipanalo si Pangulong Bongbong Marcos bilang presidente noong 2022 nung sila running mate at tinatawag ho yung kanilang grupo na Unity. Humihingi raw ho siya ng tawad. Hindi ba dapat si Pangulong Bongbong Marcos ang humingi dapat ng tawad sa taong bayan kasi nailuklok ho ito ni PBBM bilang secretary kalihim ho ng DepEd. Na kung saan yung iginugol niya ho ng 2 taon doon puro burilyaso. Kaya nga ho siya naharap ho sa impeachment case, isa na ho yan. Dahil meron ho mga daan-daang milyones na hindi ho maipaliwanag saan ho napunta. Pati ho yung 5 billion budget ho ng Nutriban para sa mga estudyante na hindi ho alam kung naigugo lahat yan, Luzon, Visayas, Mindanao, ipapakain sa mga estudyante worth 5 billion pesos, Nutriban, no? Hindi alam kung nagastos lahat yung 5 billion at yung mga pagkain na nabili na nila, hindi ho na proseso ng tama, hindi ho napakain ng tama, hindi ho nakarating sa mga estudyante. Bakit? Nagkaroon ho ng mga uod, amag. So, ibig sabihin, sa pamumuno niya, hindi ho naging tama ang operation. Tapos ikaw pa ang humihingi ng tawad sa taong bayan kung bakit nanalo si Pangulong Bongbong Marcos. Sa totoo lang mga kababayan, yung sinasabi niya na humingi ng tulong si Senadora Amy Marcos at Pangulong Bongbong Marcos sa kanya para manalo raw si PBBM, Luzon, Visayas, Mindanao, kabaligtaran ho doon sa sinabi niya sa isang campaign rally sa isang probinsya. Na ang kwento niya doon, siya ang nag-apply kay Pangulong Bongbong Marcos bilang vice presidente.
Ah. Tuloy natin. Patawad. Kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Oh, maraming nalulunod sa baha dahil sa malawakang korupsyon na ayon sa pag-iimbestiga ng ICI na binuo ni Pangulong Bongbong Marcos at ayon sa mga imbestiga ng Blue Ribbon Committee, halos lahat ho yan nagsimula sa administrasyon ng tatay mo na si Digong. Tinanong ni Senador Bato de la Rosa itong si mag-asawang Diskaya, kailan kayo nagsimula pumasok sa DPWH at makapagsimula na makakuha ng mga malalaking proyekto, engagement na project, 2016. Sila Engineer Alcantara, District Engineer ng Bulacan, noong 2016. Kumbaga, sa pamumuno ni Mark Villar. Si dating Undersecretary, pangalan nito Romero. Tama, no? Sa under din ho yan ni Digong at ni, ngayon ay Senador Mark Villar, na dati kalihim sekretary ng DPWH. Ha? At according sa tatay mo ng 2019, 2020, nagkaroon siya ng press con. Sabi niya, magkakaroon ng investigasyon sa DPWH. Corruption dyan, kasi ganito, ganyan. Pero hanggang natapos ang kanyang term, walang nangyari investigasyon sa Congress sa term niya, sa Senado sa term niya. Wala siyang binuo katulad ni Pangulong Bongbong na ICI. Wala. Nung panahon nga ng tatay mo, wala nga nakulong kahit langgam eh. Wala kahit sino. May mga nakawala pa na ang kaso plunder, graft, and corruption. Di ba? Walang napakulong. Tuloy natin. Patawad. Kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad. Kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos. Dati ng sakit ng ng Pilipinas yan, yung matataas ang bilihin. Sa totoo lang, sa term ng tatay mo, grabe rin ang taas ng mga bilihin nun. Bigas at kahit ano. Natatandaan nyo, yung pinatupad ni Digong yung syntax law. Na ultimo lasinggero tsaka chain smoker nagreklamo sa mahal ng presyo ng sigarilyo at alak. At hindi nangyari sa term ng tatay mo na nagkaroon ng 20 pesos na bigas. Wala. Dito meron. At yung mga ibang uri ng bigas tulad ng Angelica, Wagwag, Ginorado, mas mababa ngayon. Although hindi siya 20 pesos, pero mas mababa sila ngayon kesa dun sa panahon ng term ng tatay mo. Dami nagsasabi, pati mga nasa palengke. Di ba? Mas maraming mababa ang bilihin niya kaysa doon sa tatay mo. Tuloy natin. Tsaka matagal nang ganyan. Baka nga hindi pa tayo gawa, baka hindi pa nga tayo tao, BP Inday Sara Duterte, mataas na bilihin eh. May mga nagpo-post sa Facebook noong mga panahon ni presidenteng ganito, mura ang kilo ng bigas, 5 piso, 3 piso. Pag tinignan mo kasi ngayon taon yan, mura kasi nasa 2026 na tayo. Pero yung nakikita nyo mga post noong 1970 na 1960 na mga presyo ng bigas na 5 piso, 3 piso, mukha lang mura ngayon yan kasi ngayon mo tinitignan. Pero kung mapupunta ka sa future nila, magbaback to the future ka, yung nakikita mong 5 piso, 3 piso kilo ng bigas, yung sardinas, 25 sentimo, nung panahon na yan, mahal din sa kanila yan. Mahal din sa kanila yan. Nagmumukha lang mura kasi ngayon 2026 natin tinitignan. Ganun lang kasimple yon. Baka naman sabihin mo patawad kasi traffic.
Baka nga hindi pa tao si Digong, yung tatay mo, traffic na eh. Hmm. So, ano yan, wala, common yan. Kahit kayong nanonood. Meron na ba kayong na, meron na ba kayong naranasang presidente na mura ang bilihin? Meron na ba? Sinong presidente? Wala, lahat mahal. Diba? Lahat mahal. Lahat nagtataasan. Si Gloria Macapagal-Arroyo lang hindi tumataas. Si Gloria lang ang hindi tumataas. Lahat nagtaasan na. ang kita ng bawat pamilya. Patawad. Hmm. Kung wala man lang tayong May script ka na nga, bagal-bagal mo pa magsalita. Tagalog na nga yung Tagalog na nga yung sinasabi niya. No, napakasimple na nga yung sinasabi niya, may script pa. May kodigo pa para hindi pa makalimutan kasi ito ba magpe-presidente? Napakasimple lang ng statement, Tagalog lang, may kodigo pa, ito pa magiging presidente. Jesus Mario Joseph Santissima. tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Invento. Invento. Ako naniniwala, mga kababayan, na mas okay ang healthcare center ngayon or mga pampublikong ospital sa panahon ng Administrasyong Marcos kaysa kay Digong. Mas maayos ngayon. Ang dami nagsasabi. Kaso nga lang, yung iba, ayaw nila imulat yung mata kasi talagang naging panatiko na ni Digong. Kaya kahit maganda na yung ginagawa ng presidente ngayon, ayaw nila tanggapin. Ayaw nila tanggapin. Ayaw nila imulat yung kanilang mga mata. Nagbubulag-bulagan sila. Niloloko nila kanilang mga sarili. Tuloy natin. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. Ngunit, may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa susunod na henerasyon. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay. So, parang pinalalabas mo, ikaw ang pag-asa ng bayan, gano'n. Sabi nga ng tatay mo dati, hindi ito ang panahon ng pagsasamantala. Yung sabi ng tatay mo. Anong nangyari? Ang daming na namantala ng panahon ng tatay mo. Ang daming nangurap ng panahon ng tatay mo. At wala man lang nakulong. Hindi katulad dito, may mga nangungurap, no? Sa panahon ng Administrasyong Marcos, pero tingnan mo nangyayari ngayon. Natigil. Na mga nakasuhan. May ginawa ang presidente. Diba? Hindi kasi makokontrol ang presidente yan eh. Kung gusto talaga mangurap ng mga nandiyan sa baba, makokontrol ba ni Pangulong Bongbong Marcos yan? Pero, ang importante doon, may ginagawa investigasyon, may mga nananagot. May mga nananagot. Hindi katulad sa tatay mo, wala malang nakulong. Tuloy natin. Sa ibang bansa. Walang pangalawang pasaporte. Walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Na ako'y kahadlok, nga moabot ang adlaw na dawaton na lang nato ang kapobrehon. Gulat ako, kala ko napunta ako na ibang dimensyon. Nga maanad na ta sa sayop. Nga mawad-an na lang ta og paglaom.
ug labaw sa tanan nga ako'y kahadlok nga moabot ang adlaw nga wala na tay Pilipinas nga ikahatag sa atong mga anak. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Mga kababayan, Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, hindi man mapaaga ang deklarasyon ni BP Inday Sara Duterte na tatakbo siyang presidente para sa 2028 election. Alam ko naman tatakbo ito. Alam naman yan lahat. Natatakbo yan. Napaaga lang. So, ito mga kababayan, pag-usapan natin, bakit nga ba parang napakalayo pa ng eleksyon, no? Mayo pa ng 2028, national election. At ang next year pa ng October ho ng 2027 ang filing ng mga tatakbo para sa 2028. Yung para makakuha ng COC, Certificate of Candidacy. Bakit parang ang aga nitong deklarasyon na ito? Maaari, ang opinion analyze ho natin dyan. Magkakaroon ho kasi ng butuhan sa House of Representatives para sa impeachment case ho ni BP Inday Sara Duterte. Nagkakaroon. At sigurado nating lalagpas yan. Siguradong may papasa dyan yan sa House of Representatives. At siguradong madadala ng Senado yan. May ugong-ugong na sinasabi, no, nagpapalakas loob sila, na sa Senado hindi rin papasa yan, babaksak yan. So, mangyayari, mawawalang bisa ho yung mga boto ho ng House of Representatives. Ako tingin ko, kaya maaga nagdedeklara ito para masira ang diskarte ng House or ng Senate. Para mamagitan. Kasi itong mga politikong ito, mga kababayan, may mga political plan ito eh. May mga political plan ito. Aminin natin pagkatatakbo itong mga ito, pwedeng makasira sa mga sa pagtakbo nila yung mga botante ng mga DD shit. At pwedeng warning ito na para kung sakaling si BP Inday Sara Duterte ay manalo bilang presidente, ay maaaring gantihan sila. Kaya sinisira ho ni BP Inday Sara Duterte ang plan. Yan ang nakikita ko dyan. Parang warning yan. Kaya maaga nagdeklara ito. May laro yan. Hindi pwedeng walang laro yan, walang play, walang plano yan. Kung bakit kinakailangan maging maaga siya magdeklara bilang pagtakbo ng presidente para sa 2028. Isipin mo ang filing ng COC, Certificate of Candidacy, kung tatakbo ka bilang politiko. Kung may gustuhin kang takbuhin posisyon para sa 2028. October 1 pa ng 2027, ano pa lang ngayon, February. So, 1 taon mahigit pa. Ang napakaaga. So, may laro ito. Pero wala na ito. Hindi naman nanalo ito. Hindi na ganun kalakas si BP Inday Sara Duterte, hindi tulad ho noong 2022. Panahon ng tatay niya, wala na. Kasi kinakailangan kunin mo yung boto ng Dilaw, kakamping, pula, loyalista, wala na, hindi naman nanalo ito. May bumoto man dito, mga boto na lang ho ng DDS na alam nating marami na rin bumaligtad. Marami na rin umiwan ho sa pamilya nila, sa mga Duterte. At hindi ho talaga pang presidente si BP Inday Sara Duterte, mga kababayan. Ako alam ko naman yung mga mamamayang Pilipino kaya may amor kay BP Inday Sara Duterte dahil tatay si Digong.
Pero hindi ko pang presidente ito. Kahit set aside ko yung anti-Duterte, pro-Marcos, wala, hindi pang presidente ho ito. Pangkapitan, yan, pwede pa. Pangkapitan, pwede pa. Ang dami niyang isinisisi, no? Kay PBBM, ha? Tingnan natin kung mahanap ko pa yung, ano. Ito ho yung press conference ho ni Digong noong 2019 ba, 2020? Pakinggan ninyo. Next week, we're still investigating DPWH. Ang Next week daw, magkakaroon ng investigasyon sa DPWH. Next week daw, sabi ni Digong. Nakulong ka na't lahat sa ICC. Wala namang nangyari. Wala namang nangyaring investigasyon. Bumuo pa ng grupo itong bata mo na si Behika. May nakasuhan ba? May napakulong ba? Ano na nangyari? Nag-aksay lang kayo ng pondo eh. DPWH, ang pinaka-racket dyan is yung Ghost Project. So walang delivery Ghost Project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. Ipapalabas nila na may project ito, but wala. Next week, we're still investigating. Ayan ho. Ano na nangyari dyan? Magmula nun hanggang ngayon DPWH. magkaharap tayo. Ang Yan ho yung tinutukoy natin. Nagsalita siya ng ganyan, wala silang ginawa. Wala siyang ginawa. Wala rin siyang binuong katulad ng ginawa ni Pangulong Bongbong na ICI. Nagkwento lang, parang wentong inuman, lasing. Hindi katulad ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Yan yung magpapatunay na minana lang ni PBBM yung corruption dyan sa DPWH. Nakarating dito sa administrasyon, aminado tayo. Pero kita nyo naman na hinto. Matigil. Di ba? Hindi katulad dito, anong ginawa? Wala. Hindi katulad kay PBBM, magbula doon sa zona, hanggang ngayon, nakarating na ho tayo rito. Kaya kung may pag-iisipan, kung sino sangkot na presidente dyan sa corruption sa DPWH, mas pwede pang pag-isipan to si Digong. Kasi hindi niya tinuloy, wala naman nangyari. Hindi katulad kay PBBM. Talaga nagpa-imbestiga. May mga nakulong na nga. Diskaya, Bong Revilla, mga district engineer, mga kung sino-sinong taga-DPWH. Dito kay Digong. May nakulong ba kahit isa? Kahit isang pirasong langgam? Wala. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.